Hindi na ikagugulat ni Senator Amy Marcos kung ipapasa na sa kanila ng House of Representatives ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ding pagtibayin ng House Justice Committee members. Ang report, resolution at articles of impeachment laban sa pangalawang Pangulo kahapon May 4. Dagdag ng Senadora, may pananakot din umanong nagaganap sa Senado para bumoto laban sa Vice Presidente. Di ba sinabi ko, 3 little letters kasi ang ginagawa nila. Nung una, FLR, for later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Pagbihira naman. Pag hindi sila bumoto sa baba. May balitang ganyan, pati dito sa itaas. Ang pahayag na ito ng Senadora ay may kaugnayan sa nauna ng sinabi ng kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na maging sa Senado umano ay mayroon ng nag-uusap-usap hinggil sa pagboto sa impeachment. Kamakailan ipinost ni Congressman Pulong sa social media na sa halip na maging abala ang mga mambabatas sa pag-aayos ng problema ng bayan ay pag-aayos umano ng boto ang pinagkakaabalahan ng mga ito. Samantala nananatili namang matatag ang liderato ni Senate President Vicente Tito Sotto III sa gitna ng mga usap-usapan tungkol sa posibleng kudita o palit liderato bago ang inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Duterte. Ayon kay Senator Erwin Tulfo na miyembro ng mayorya, kumpiyansa siya sa suporta ng Senate Majority Bloc sa leadership ni SP Sotto. I don't think so. I think they cannot muster enough votes for it. Well, because, we have a lot of problems. Napakadaming problema. Problema sa petrolyo, ng mataas, healthcare, mga tao, hindi alam kung saan kukuha ng pambayad sa ospital, pagkain, napakamahal, salary. Uunahin pa ba natin muna yung mga issues ng change of leadership. Why? Siguro dapat unahin natin sa sarili, ang ating mga partido, yung interest ng mga yan, at yung interest ng tao. Ngunit para kay Senator Robin Padilla na mula sa minority, inamin niya na bagaman nais niyang makakita ng isang pro-Duterte na Senate President, wala siyang balak makilahok sa anumang kilos upang alisin sa pwesto si Senator Sotto. Nilinaw ni Senator Padilla na iginagalang niya ang kasalukuyang pamunuan ng Senado. Siyempre, yun ang mga political naman. Hindi naman yun pagiging senador. Political yun. Siyempre, wala tayo. Wala kami. So walang Ang katotohanan ng SP ay si SP Sotto. So, anong gagawin namin? walang usapan ikuko siya. Hindi man ako sumasali sa bata-bata ko. Bago lang ako dito sa Senado. Sa kabila ng mga ito, tiniyak ni Senate President Sotto na handa ang Senado anumang oras at kung anuman ang magiging desisyon ng Kamara kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.